bye-bye kasi dumating yung baka namin na parang nakaraan. At saka nagdala kami ng kiluhan at saka plastic kasi magbibenta sila guys ng kasag. Let's go! So, sinundo nga ako ni Papa sa bahay kasi magbablog daw kami, sabi ni Mama, kasi dumating yung mga bangka namin. Nagulat nga ako kasi 3 days pa lang nila ngayon at saka usually talaga 5 days sila bago umuwi. Nagulat nga ako kasi madami na palang tao sa baybay, as in ako na nasa bahay lang at super lapit lang sa baybay ng bahay namin, pero di ko alam na dumating pala yung aming mga bangka. So, andito pala sila Akolnulan at saka na-amaze ako guys kasi yung kasag na hinawakan niya kanina, isa lang siya kabilog, tapos nagtitimbang siya ng kalahating kilo. Dalawang bangka pala yung nagpalaot sa amin. Tapos yung isa, yung nauna ay sa pinsan namin yun na si Manny J. At saka pinanaog niya na rin guys yung mga kasag niya na ibebenta. At saka naurot din naman kaagad. So may 3 klase pala na kasag guys. Yung krusan, lambay at saka baraw. Itong pinapakita ko ngayon ay tinatawag nila na baraw. Masarap to guys. Bakit ka umiyak? Bakit kayo umuwi, Doy? Kasi Baguio. Kusog-kusog salamat. Yes. Maliwat. Liwat man na. Ano to may mahambal ma? Malaki ang gasto, walang binta. Grabe ka. Pagkatapos nga ay napagdesisyonan nila na i-unload yung mga bubo or mga crab cage kasi sa ugo nila ang mga pamboat guys. Kasi pag ganitong may mga anunsyo ng low pressure o bagyo ay super taas ng tubig at saka ang lalaki ng mga alon. Kaya naman hindi pwede na nasa dagat yung mga bangka baka ma-damage or malunod. Marami na rin kasi ditong mga na-damage na pamboat guys kasi last time, nang nakaraan lang talaga, may nag-rumble dito na mga motor or pamboat guys. Yung isa nabutas tapos nadugmok talaga siya guys. Muntik nang hindi makilala. Buti na lang talaga at naagapan kaagad nila para hindi na na-damage yung iba pang mga pamboat. Kaya naman pag ganitong may mga anunsyo ay talagang ready na kami, no? Ginasaog na ang mga motor. So tumulong na rin naman kami dito ni Gigi, yung aking inaanak at saka yung bunso kong kapatid. So kami yung naghahakot ng mga bubo or crab cage. Tapos yung iba ay naghihila ng pisi kasi diyan kinakabit yung mga bubo guys. At saka matagal-tagal na rin simula ng huli ko tong nagawa. Kaya naman tumulong na lang kami kasi papagabi na rin naman para mas madali. Hi guys! Ngayon lang kami nakatapos guys sa pag-discarga ng mga bubo at super maulan na sa labas guys. Kaya super basa na kami. So bye-bye! Thank you so much for watching! Kinaumagahan nga ay ito na yung schedule nila para magbenta ng mga kasag. So, at sa mga previous video ko, nasabi ko na nagbebenta sila ng mga kasag nila doon sa Rojas City sa may Punta Kugon. Na minsan doon din kami sumasakay pag pupunta kami ng Rojas or babalik kami dito sa isla para libre lang. At saka ang ginagawa din dito ng mga ngasag or nagapambubo ay nakikisakay sila guys kung sino yung motor na mag-trip dito sa Rojas para makalas sila ng gastos kasi super mahal yung krudo. Marami pala silang banyera na dala guys kasi dyan nila nilalagay yung mga kasag tapos nilalagyan nila ng tubig tapos ginailis-ilisan para makip nga buhi gyapon ang mga kasag kay hindi nila ginabakal pagpatay na ang kasag. At iba-iba pala yung mga prices depende sa variety ng mga kasag. At depende rin sa sizes nyo guys kasi sinasizing siya. May tinatawag nga good size, K6, ganon. Ang good size is 800 grams pataas. Tapos yung K6 is 600 grams siya. Tapos may mga lambay or blue crab. Yan yung medyo mura at saka yung baraw. And another fast forward, pagkatapos pala nila mag-trip, pagka umaga ay ito na ang araw na ilan na naman sa ugon ang motor. Kaya amo na lang ni siya nga motor ang gigamit nila pag-trip ang nabilin dire sa Lawod. It's because ang dalawa kahapon is nasaog na kasi nga may low pressure. So salamat pala sa mga pinsan ko na galing pa talaga sa libas no na tumulong para masaog ang amon motor. Thank you so much guys. Kay one call away lang kamo. So this is what I am talking about na grabe dire ang bayanihan sa amon guys. Kay bisan wala ka maihatag sa ila or simply thank you lang imo ihambal sa ila madako na ina nga bagay tungod dire sa amon ang usually nga mindset nila na dapat magbinuligay kay ang amon dire hanap buhay is pangisda lang or pangasag kaya naman kung magsaog ang mga motor kay masama ang panahon
Syempre bulig-buligay man kag ginabulig-buligan tanan diri nga motor ginasaog man. Kay halos tanan diri nadududla na kay syempre masira ila motor pag ginastay lang nila sa dagat nga amo ini nga may low pressure, may bagyo tungod madamo na diri nga nagkalatabo nga gakalunod ang motor. Kaya naman prevention is better than cure talaga ang mindset dito sa aning isla. So amo ina diri ang amon livelihood sa isla, guys. I hope na napakita ko sa inyo tanan. And thank you so much guys for watching and supporting our vlog. And so pagkatapos gani nila nga magsaog diri sa amon motor nga isa, ang amon ni siyang pinakadako actually nga motor namon, ang GM4. Sabi ko nga kay mama, paisla na lang namon ang pangalan sa amon motor, no. Himuon na lang nga siya 1 2 3 4. Charing lang. Kaya naman GM yung pangalan ng aming mga bangka, guys, kasi ang pangalan ng aming bunsong kapatid ay si Glenmark or GM for short. And also guys, ang amon bunsong nga kapatid is a miracle baby. Kaya naman medyo special siya. Special child. Charing. So pagkatapos nila gisaog ang amon dako nga motor, guys, gisaog Manila diri ang Glimel 5, no. Ang amon baruto nga nakapangalan sa amon pinakamagulang. Andyan, oh. And shout out kila sa aton follower from Bataan, Olongapo, Juana Ramirez. Thank you so much, darling, for watching.